medyo tatagal. At syempre, ang price niya, swak lang. Medyo mahal, medyo mura. So, 100 plus lang siya, 190 plus. So, nabili pala siya ni Papa Jess sa Shopee. So, sabi niya sa akin, matutuwa daw ako sa in-order niya. Sabi ko, ano ba yan? Anak ka ba ng Shopee? Pero hindi naman bibili si Papa Jess ng mga mahal. So, bumibili siya ng talaga sa bahay. Makakatulong talaga. So, ayan pinili ni Papa Jess, space saver siya. So, ayan mapapansin nyo nga, yung lagayan namin ng mga hygiene, lagayan namin ng mga anik-anik sa CR. Ang gulo-gulo na. Pinaglumaan lang yan sa baba ni Mamita, ng kanyang mother at ang aking mother-in-law. Kaya inakyat ko, so nagalit si Papa Jess, ba't inakyat ko pa daw? Tignan nyo naman guys, pabulok na siya guys. At hindi pa rin syempre ako papatalo. Pwede pa siyang gamitin. Pinasa ko naman siya sa mama ko talaga guys sa kabila. So ayan, nagsimula na akong maglinis ng CR. At kiniskus ko ang buong CR namin. Yan, maliit lang kasi CR namin sa second floor. So sabi nga, maliit na nga, hindi mo pa malinis. So ayan, naglinis na nga. Ayan na nga, oh. Kuskus na nga ang mama adya nyo. Ayan, dinis-dinis lang tayo. Alam nyo, sobrang thankful yung mga anak na andyan yung mother nila na nag-aasikaso, naglilinis. Kaya mahalin natin sila habang nabubuhay sila sa mundo. Dahil sobrang thankful tayo dahil hanap-hanapin natin yun dahil darating yung araw na mawawala sila sa mundo. So, very thankful yung mga anak na kasama pa nila yung parents nila sa bahay. Nakapaglinis, nakakapamalengke, nakakapagluto. Alam mo yun, yung talagang may katuwang ka talaga. Kasi ang hirap ng, alam mo, kayo lang. Tapos, yung iba, ang dami anak. Yung iba, may trabaho. Kaya sobrang thankful na nandiyan pa yung mga parents natin na tumutulong sa atin. Kaya sa mga anak na kagaya ko, anak ng mga bata pa, anak ng mga nag-aaral pa, sumunod naman kayo dahil para sa inyo din yan guys yung mga sinasabi. Kasi hindi naman lahat is inuobliga namin sa inyo eh. Ako, anak din ako, buhay pa yung parents ko, may anak din ako. So hindi namin inuobliga sa inyo. Kaya very thankful tayo sa mga batang marunong na maglaba. So, yung anak ko naman, marunong na siya maglaba. Siyempre, bata nga eh, may katamaran. Kailangan mo pang i-push na papabarkada. 'Di ba? So, tiis lang. Bilang isang ina, bilang isang anak, wag nating tigilan na pagsabihan sila sa araw-araw. Gumawa man sila ng paulit-ulit na kamalian, wag natin silang titigilan. Wag natin silang iasa sa iba na sila pa yung magsasabi sa atin or sila pa ang magsasabi sa mga anak natin. So, gawin natin lahat. Lalo na, kagaya ko, isang housewife, 'di ba? So, nakakapagod talaga. May makita ka, gagawin mo. Bukod pa doon, may iba ka pang ihasikaso, may iba ka pang ini-effortan, 'di ba? May iba ka pang lakad, hindi lang lagi sa bahay. So, kaming mga nanay, dumidiskarte rin kami kung ano yung pwede namin na income. Kahit maliit lang yan, barya-barya lang yan. Okay na kami. Kaya sa mga asawa dyan na nasa bahay lang, tanungin niyo muna kung nagawa ba nila, pagod din ba sila? Kasi alam namin na kayo, pagod din kayo sa trabaho. Normal na mag-away, normal na kwentuhan lang, mamaya away na, bulo na, 'di ba? So, naano ko sa aral ko, lesson learned ko sa buhay ko, na hindi ko talaga din makokontrol kasi syempre sa mga problema din minsan, sa mga nagdaante sa buhay natin, sa family natin, nandun na yung pagkamaiti ng ulo natin. So, minsan napapatulan ko din yung asawa ko, napapatulan ko rin si Papa Jess, 'di ba? So, ayan na. Tapos na ako maglinis. So, ano ko lang po sa inyo itong albatross strawberry. Very day rising talaga siya.